Aral pa! So Tuesday, pasahan ng journal sa Filipino. Tapos reaction paper, Wednesday naman for history. Quiz naman sa Thursday. Sa Friday, exam sa English. Ay, mukhang mapupuwit na naman ako nito mamayang gabi. Les, nakagawa ka na ba ng journal mo sa Filipino? Casey, may reaction paper ka na ba? Uy, Jacob, Joshua, nakapag-review na ba kayo? Ano ba yan? Hindi namamansin. Alam ko na. Classmates! Nagawa niyo na ba lahat ng kailangan nating gawin? Girl, mamaya, nakikinig pa ako ng music. May bagong labas na kanta si Ariana Grande. Oo nga. Eh, patapos na itong binabasa kong novel, oh. Ang hirap naman kung bibitaw ka bigla sa storya, diba? Journal, bukas na yun. Matatalo na kita, Will! Hindi ba ako matalo? Napagka ka lang eh, ginawa mo! Ano bang nga ba ako? Yan! Ay nako, classmates, alam nyo ba, procrastination yung ginagawa nyo. Hindi nyo ba alam masama yan? Hindi magandang attitude yan. Protractor. Procrastination? Ano yun, Ay Shane? nako, para mas maintindihan nyo, panoorin nyo to. Classmate, isa ka rin ba sa mga estudyanteng kung minsan o kadalasang nakakaramdam na parang tinatamad? Yung tipong wala kang ganang gawin ng isang bagay. Hilig mo na itabi muna ito at saka sasabihin, ay sige, mamaya na lang yan o kaya bukas na lang. Alam nyo ba kung anong tawag sa ganyang pakiramdam? That's what we call Procrastination. the product of laziness. Paano ba natin malalabanan ito? Tara, narito ang ilang discarding estudyante that will help you to beat procrastination. Discarding estudyante number 1. Cultivate self-discipline. Paglaanan natin ng atensyon ang mga bagay na ating gagawin sa araw-araw. Alamin natin sa ating mga sarili yung timing kung saan tayo mas nakakapag-isip at nakakakilos ng maayos. Maybe an hour before class started. Maybe at morning ritual. Maybe working in complete isolation. Find that magic habit that works for you. That's your self-discipline. Discarding estudyante number 2. Set your own deadlines and commit to it loud and clear. Mag-isip tayo ng mga bagay na maaaring makapag-motivate sa atin upang matagumpay nating matapos ang isang bagay. Mag-set tayo ng deadlines at commitments sa ating mga sarili. Halimbawa, kapag natapos ko to, maaari na akong makapanood ng pelikula. Kapag natapos ko to, makakapagbasa na ako ng paborito kong libro. O kaya naman, kapag natapos ko to, makakakain na ako. Commit already. Commit loud. Commit and mean it. Commit to yourself. Discarding estudyante number 3. Kill the excuses, abolish the distractions. Ilan sa mga dahilan kung bakit tayo madalas na nagpo-procrastinate ay dahil sa katakot-takot na excuses at distractions na ating ginagawa. Iwasan munang gumamit ng iba't ibang social networking sites, kagaya ng Facebook, Twitter, Instagram, at marami pang iba na nagiging dahilan kung bakit hindi natin magawang matapos ang mga assignments at projects natin. Oops, classmates! Wala na tayong mahaba-habang oras. Sayang at marami pa naman sana akong ituturo sa inyo to help you fight your procrastination. But don't worry, just hold your horses and I'll be back next week. May mga ilang tips pa ako na idadagdag na talaga namang makakatulong sa inyo. More challenging, more helpful, and more exciting. See you next week, classmates!